Mga kabayan, para sa karagdagang kwento, iniimbitahan ko kayo na makinig sa Kwentong Bayan Podcast. Nasa screen ang picture ng dapat nyong isearch or click nyo lang yung link sa comment section or pwede nyong isearch Kwentong Bayan Podcast. Asahan ko kayo mga kabayan, huwag nyong kalimutan na mag-comment ng hashtag Kwentong Bayan doon sa podcast. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Rafael. Taon 1991, siyudad ng Iloilo. Napapalibutan ng napakaraming kalaban, pilit na sinusubukang makaalpas sa daluyong ng mga suntok at sipa ng mga kapwa-bata na nais siyang pabagsakin. Ngunit sa kabila ng ganong kahirap na sitwasyon, nagagawa pa ring makalusot ni Rafael. 12 taong gulang nang mamulat sa magulong pamumuhay. Anak ng dating sundalo, maagang naulila sa mga magulang, kaya kinupkop ng kanyang nag-iisang kamag-anak na si Mang Fernando. Malayong pinsan ng yumaong ama, ngunit matalik na magkaibigan ang mga ito, kaya nagpa siya ang Ginoo na kupkupin ng paslit. Marahas ang mundong ginagalawan natin, Rafael. Kaya kita tinuturuang ipagtanggol ang iyong sarili dahil alam kong darating ang panahon na magagamit mo ito. Pero pakiusap lang, huwag naman sa basag ulo. Tignan mo nga yung nangyari sa 4 na kabataan. Halos hindi na makalakad. Napuruan mo pa yata yung isa. Wika ni Mang Fernando. Habang naglalakad pa uwi galing sa opisina ng paaralan, ipinatawag ito ng punong guro dahil nasangkot na naman sa gulo si Rafael. Sila naman po kasi yung nangungutya, Tatay Fernando. Nananahimik ako sa sulok tapos bigla akong aasarin. Ano ba kasi ang sinabi nila sa'yo? Ang bilin ko, kung sakaling inaasar ka lang naman, huwag mo nang patulan. Pero kapag sinaktan ka, ibang usapan na yun. Alam ko po yun, Tatay Fernando, pero kasi sinabi nila na wala daw kwentang tawang tatay ko kasi iniwan niya ako. Tugon ni Rafael. Nakita ni Mang Fernando kung paanong ikuyom ng paslit ang kamao. Alam mong hindi totoo ang sinasabi nila. Bayani ang tatay mo. Namatay siyang ipinagtatanggol ang bayan. Wika ni Mang Fernando. Pilit nitong inaalis ang negatibong pananaw kay Rafael. Alam ko naman na yun ang ginawa ni tatay. Kaya nga ako nagagalit dahil ayokong iniinsulto nila ang tatay ko. Ikaw hindi ba? Matalik mong kaibigan si tatay. Hindi ka ba nagagalit sa tuwing maririnig mong iniinsulto at sinisiraan siya? Nagagalit din ako syempre. Pero hindi natin dapat hayaang manguna ang galit sa mga desisyon natin. Sikapin mong habaan ang iyong pasensya. Wala namang mawawala kung papalampasin mo mga sinasabi nila, hindi ba? Basta ikaw at ako, alam nating parehong bayani ang tatay mo. Tugon ni Mang Fernando. Unti-unting kumalma ang paslit. Napalitan ng ngiti ang galit. Lalo na nang abutan ito ng ice candy ng ama-amahan. Salamat po, Tay Fernando . Lagi niyo akong pinapakalma. Hindi ko nga po alam kung bakit ganyan kayo kabait . Kahit minsan nakikita kong minamalit na kayo ng iba. Magaling naman kayo makipagsuntukan. Bakit hindi kayo lumaban? Nakaupo ang dalawa sa parke habang kumakain ng ice candy. Ang kalamang itinuro ko sa'yo, ginagamit sa tamang panahon at pagkakataon. Kung tutusin, isang suntok lang. Kaya kong pabagsakin ng mga taong nang aapi sa atin, pero hindi ko ginagawa. Hindi naman sila karapat dapat pag-aksayahan ng lakas at panahon. Yan ang tatandaan mo. Hindi ko po nakita makipaglaban si tatay. Hindi ko naman po kasi siya naabutan . Sanggol pa lang ako nang mamatay siya, hindi ba? Magaling din po kaya siyang makipagsuntukan kagaya nyo? Hindi lang magaling sa suntukan ng tatay mo. Biyasa din siya sa paggamit ng karambit. Ano po yung karambit, Tay Fernando?
Isa yung uri ng kutsilyo na parang karet na panggapas ng palay. Pero mas maiksi, mas matalim. Gusto mo bang makita ang naiwang karambit ng tatay mo? Sige po. Tara, uwi na po tayo. Pagdating sa tahanan, kinuha ni Mang Fernando ang mga naitabing gamit ng tatay ni Rafael. Isa-isa itong inilapag sa mesa. Namangha ang paslit sa dami ng gamit na naiwan ng ama. Karamihan sa mga ito ay patalim. Ngunit ang nakaagaw ng pansin ay ang magkapares na karambit. Kinuha niya ito at tinignan ng malapitan. Kitang-kita ni Mang Fernando ang kakaibang kinang ng mata ng paslit na tila ba nakakita ng magandang laruan. Yan ang paboritong sandata ng tatay mo. Ang kambal na karambit. Alam mo bang hindi yan nahihiwalay sa kanya nung nabubuhay pa siya? Pinagbasda ni Rafael ang dalawang sandata. Namamangha ito dahil napakapulido ng pagkakagawa. Saan po kinuha ni tatay ang mga to? Napakaganda ng pagkakagawa ng hawakan, pati yung sisidlan. Ayon sa tatay mo, isang panday na taga Sumatra ang nagbigay sa kanya ng sandatang yan. Ito ay nang minsan silang rumisponde sa tawag ng mga manlalakbay mula sa Borneo. Inaatake yun ng mga pirata eh. Matapos silang iligtas ang grupo, ibinigay ito sa kanya kasama ang isa pang sisidlan na hindi ko lang alam kung ano ang laman eh. Maging siya, hindi rin ito nabuksan. Wika ni Mang Fernando. Tumayo ito at kinuha sa silid ang sinasabing sisidlan. Gawa ito sa kawayan na may mga nakaukit na larawan. Nakaselyo ang bandang itaas, patunay na hindi pa nabubuksan ng matagal na panahon. Mukhang importante ang laman nito, Tay Fernando. Bakit hindi natin buksan? Tugon ng paslit. Tinanggal nito ang selyo. Akmang bubuksan na sana ang sisidlan nang bigla namang may kumatok sa kanilang pintuan. Itago mo mga gamit ng tatay mo. Ako magbubukas ng pintuan. Wika ni Mang Fernando. Dali-daling dinakot ni Rafael ang mga sandata. Dinala ang mga ito sa silid ng ama-amahan. Akmang lalabas na sana ng kwarto ang paslit. Ngunit narinig nito na nakikipagtalo si Mang Fernando. Nang mga sandaling iyon, hawak ni Rafael ang kambal na karambit ng kanyang ama. Isinuksok niya ito sa likod. Marahang naglakad papunta sa pintuan. Nakita ni Rafael ang ilang kalalakihan na nakikipagtalo kay Mang Fernando. Batay sa reaksyon ng mukha ng mga ito, hindi maganda ang nangyayari. Fernando, ilabas mo na ang kalatas. Alam kong ikaw ang nagtago noon. Patay na si Armada. Kaya wala ka ng dahilan para panghawakan pa mga bagay na yon. At isa pa, alam mo ba kung para saan ang mga nakasulat doon? Alam mo Arturo, kahit wala na si Arman, mananatiling buhay ang mga alaala sa mga naiwan niyang gamit. Para sa kanyang nag-iisang anak ang bagay na yon. Kayamanan ang mga naiwan. Hindi ako makakapayag na basta niyong kunin ang mga bagay. Kung ganon, mapipilitan kaming gamitan ka ng daas. Huwag mo sabihin hindi kita binalaan. Ngumiti si Mang Fernando habang nakatingin sa kausap. Hindi ako natatakot sa mga banta mo. Umalis ka dito. Bago ko pa maisipan na patulan ka. Tumawa ng malakas ang lalaki at muling nagsalita. Maisipan akong patulan. Hindi ba ginawa mo na yan noon? Pero walang nangyari. Kaya wag kang umasang mananalo ka sa akin. Lalo pa sa antas mo ngayon. Gaya ng sinabi ko sa'yo, hindi mo makukuha ang mga gamit ni Arman. Kailangan mo munang dumaan sa ibabaw ng bangkay ko. Pwes sumanda ka. Dahil sa oras na bumalik ako, sisiguraduhin kong makukuha kong kalatas at ang kambal na karambit ni Armada.
Pagsisisihan mo kung bakit hindi mo ito ibinigay sa akin. Antayin ko ang pagbabalik mo. Pero sisiguraduhin ko, hindi mo pa rin makukuha ang mga sandata. Tinawanan lang ito ni Arturo matapos ay kumaway habang naglalakad palayo. Sino po ba yung mga taong yun? Bakit po gusto niyang kunin yung mga gamit ni tatay? Laking gulat ni Mang Fernando nang biglang magsalita si Rafael sa tabi niya. Anong ginagawa mo dito sa labas? Hindi ba sinabi ko sa'yo, bantayan mo mga gamit ng tatay mo? Pasensya ka na po, Tatay Fernando. Narinig ko po kasi yung pangalan ni tatay kaya lumabas ako eh. Narinig ko ang lahat ng sinasabi ng lalaking yun. Ano ba talaga ang kailangan niya sa mga gamit ni tatay? Nang mga sandaling iyon, wala nang nagawa si Mang Fernando kung hindi sabihin ang totoo sa paslit. Ito na nga siguro ang tamang panahon. Halika, maupo tayo sa punong yun upang maikwento ko sa iyo ang lahat. Tutal, nandito na rin tayo. Sa malaot madali, malalaman mo rin ang lahat ng bagay kaya mas mabuti ng sakin manggaling. May nagawa po bang kasalanan si tatay sa mga taong yun? Wala naman, Rafael. Hindi ordinaryong tao ang pumatay sa tatay mo. Si Arturo ay isang engkanto. Ninais niyang kunin ang mga sandata ng iyong ama dahil nagtataglay ito ng kakaibang bertud lalo na ang kambal na karambit. Engkanto? Hindi ba hindi naman nakikita ng pangkaraniwang matang mga kagaya nila? Oo, Rafael. Hindi nga nakikita ng pangkaraniwang mga mata ang ilang engkanto. Ngunit ang mga kagaya ni Arturo may kakayahang magkatawang tao. Ginagamit nila ito upang makapanghuli ng mga kadalagahan, pati na rin kabataan na ginagawang alipin sa mundo nila. Kung ganun ho, ano ang kinalaman ni tatay sa bagay na yan? Maliban sa pagiging sundalo, naging adhikay ng iyong ama na tugisin ang mga engkantong kagaya ni Arturo. Marami na ang napatay niya, kaya pinag-iinitan siya ng mga ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natsambahan siya ng malakas sa engkanto at napatay. Kilala niyo po ba yung engkantong pumatay sa kanya? Sa palagay ko, may kinalaman si Arturo sa pagkakamatay niya. Tumayo si Rafael. Kinuha ang isinuksok na karambit sa kanyang likod. Kung ganon, kailangan kong makausap ang Arturo na yan. Nang sa ganon, matanong ko kung siya ang pumatay kay tatay. Nagulat si Mang Fernando sa sinabi ni Rafael. Hindi nito inaasahan na yon ang naisip ng paslit. Magiganti ka sa mga engkantong pumatay sa tatay mo. Rafael, naririnig mo ba ang sarili mo, iho? Engkanto ang makakalaban mo. Ano sa palagay mo magagawa ng isang bata laban sa mga nilalang na walang alam kung hindi pumatay? Alam kong bata pa ako, Tay Fernando. Pero kayo na rin mismo naghasa sa akin. At sinabi niyo noon na may tamang panahon at pagkakataon para gamitin ang kalamang ito. Nako, ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Oo, tama ka. May panahon at pagkakataon para gamitin ang mga itinuro ko sa'yo. Pero hindi pa ngayon. Masyado ka pang bata. Hindi kakayanin ng mura mong katawan ang parusang ibibigay ng pakikipagsagupaan sa mga engkanto. Pilit na pinapaunawa ni Mang Fernando kung gaano kadelikado ang pakikipaglaban sa mga engkanto. Ngunit talagang matigas ang ulo ni Rafael. Ano po bang pinagkaiba namin ni tatay? Marami, Rafael. Ang iyong ama ay biyasa sa pakikipaglaban. Marami na itong nalalaman tungkol sa mga engkanto. Samantalang ikaw, marunong ka ngang makipagsuntukan pero hanggang doon lang yon. Pero ang punto doon, pareho lang kaming pangkaraniwang tao. Kung nakaya ni tatay ang makipaglaban sa kanila, bakit hindi ko kakayanin? Anong posibleng maging dahilan? Napasapo na lang ng noo si Mang Fernando
umiral na naman ang pagkapilosopo ng paslit. Napakatigas ng ulo mong bata ka. Bakit hindi ka nalang makinig sa mga sinasabi ko sa'yo? Dahil gusto kong ipagiganti si tatay at ipagpatuloy ang sinimulan niya. Isipin mo na lang kung bakit niya yung ginawa. Ayaw ni tatay na may mapahamak na kabataan at kababaihan. Yun din ang ayaw kong mangyari. Kaya kung kinakailangan dumaan ako sa matinding pagsasanay, gagawin ko para lang maging malakas. Hindi makapaniwala si Mang Fernando. Naririnig niya ito mula sa isang 12 taong gulang na bata. Para ka talagang tatay mo. Matigas ang ulo. Kung yan ang gusto mo, sige, pagbibigyan kita. Pero sa isang kondisyon, kailangan mong sumunod sa lahat ng sasabihin ko. Wala nang nagawa si Mang Fernando, kundi sundin ang hiling ni Rafael. Kahit ano po, Tay Fernando. Gusto ko maging malakas gaya ni tatay. Determinado si Rafael na maging malakas dahil na rin sa mga narinig tungkol sa ama. Malakas ka na. Ang totoo, minana mo ang kakayahan ni Arman. Likas sa inyo ang pambihirang pisikal na lakas. Hindi mo ba napapansin? Sa palagay mo, paano mong nagawang talunin ang mga kabataang nanggulpe sa iyo nung nakaraang araw? Ang kailangan na lang ay matutunan mo kung paano ito gagamitin ng tama. O siya, magpahinga ka na. Bukas maaga tayong gigising. Sisimula na ang pagsasanay mo. Simula ng araw na yun, sinanay nito si Rafael sa pisikal na pakikipaglaban. Maging siya ay nasorpresa dahil napakabilis matuto ng paslit. Sa loob lang ng ilang linggo, nagawang matutunan ni Rafael ang lahat ng pamamaraang alam ng Ginoo, maging ang paghawak ng paboritong sandata ng kanyang ama. Ano na po ang susunod kong gagawin, Tatay Fernando? Halos lahat po yata na ituro nyo na eh. May mga bagay pa ba akong dapat matutunan? Wala na, Rafael. Sa palagay ko, handa ka na kung pisikal na pakikipaglaban ang pag-uusapan. Ngunit may isang bagay pa akong naisituro sa iyo. Kabilin-bilin na ni Arman. Huwag kong ipapaalam kahit kanino ang sekreto niya. Ngunit mukhang kakailanganin ko ang kalamang ito. Kunin mo ang sisidlan ng kalatas na gawa sa buho ng kawayan. Dali-dali namang kinuha ng paslit ang sisidlan. Pagbalik nito, naupo ang dalawa sa lilim ng malaking puno ng mangga. Matagal ko nang gustong buksan ang sisidlan pero palagi na lang nauudlot, Tatay Fernando. Pues ngayon, buksan mo na. Marahang tinanggal ni Rafael ang takip ng sisidlan. Nang mabuksan ito, tumambad sa kanya ang ilang peraso ng lumang papel. May nakasulat na mga salita, ngunit hindi ito mabasa ng binata dahil sa sobrang liit ng pagkakasulat. May ilang simbolo din na makikita sa mga peraso ng papel. Yung simbolo na to, hindi ba nakaukit yan sa talim ng karambit ni tatay? Pinagbasdan ni Rafael ng mabuti ang mga simbolong nakikita. Napagtanto na ang ilan sa mga ito matatagpo ang nakaukit sa sandata ng ama. Ang mga katagang nakasulat sa papel ay mga orasyon upang mapagana ang selyong nakaukit sa talim ng mga sandata. Kailangan mong pag-aralan kung paanong gagamitin ang mga ito para mapagana mo ang bertud na taglay ng karambit ng iyong ama. Merong 6 na sandatang naiwan si tatay. Bawat isa may selyong nakaukit. At bawat selyo ng mga sandata may kaakibat na dasal. Mula naman dito sa kalatas. Ngayon naiintindihan ko na. Sige po, Tatay Fernando. Pag-aaralan ko mabuti ang mga dasal. Buong magdamag na binasa ang mga dasal sa pamamagitan ng lenteng ibinigay ni Mang Fernando. Nang makabisado ni Rafael ang dasal para sa karambit, laking gulat nito dahil biglang lumiyabang papel
Gumapang ang apoy papunta sa talim ng kambal na sandata. Namangha si Rafael. Kaya naman dinampot niya ito at pinagmasdan kung paanong magliwanag ang karambit na pagmamay-ari ng ama. Sinilip nito si Mang Fernando. Nakitang mahimbing na natutulog ang ama-amahan. Nagpasya si Rafael na lumabas ng tahanan upang subukan ang bagong kakayahan. Hinawakan nito ang magkabilang kamay ng karambit. Sinubukang gamitin ang sandata sa puno ng saging. Sa isang wasiwas, nagawang putulin ni Rafael ang makapal na puno ng saging. Dahil naaliw ito sa taglay na lakas ng sandata, hindi na malaya ng paslit na maging ang mga bungang saging ay napinsala. Sa sobrang pagod nakatulog na si Rafael sa puno ng mangga. Hawak-hawak ang karambit ng ama. Punong-puno ng mantsa ang suot na damit. Pambihira kang bata ka. Bakit pati sa puno ng saging pinagdiskitahan mo? Ay nako, mukhang pagsisisihan ko ng husto ang pagtuturo sa anak mo, Arman. Wika ni Mang Fernando. Sa kabila ng mga nangyari, natutuwa ito dahil napakabilis matuto ni Rafael. Kasabay nito ay ang pangamba na lalong malagay sa panganib ang buhay ng paslit. Maya-maya ay nagising si Rafael. Nakita ang ama-amahang hinahakot ang mga natumbang puno ng saging. Napakamot na lang ng ulo ang paslit. Marahang naglakad papasok ng tahanan sa pag-aakalang hindi siya napansin ni Mang Fernando. At saan ka na naman pupunta? Matapos mo magkalat, iiwan mo lang ng ganito ang ating bakuran. Iligpit mo ang lahat ng ito. Kung ayaw mong ikaw ang isilid ko sa sako, ipapaanod kita sa ilog . Dali-daling inayos ni Rafael ang mga nagkalat na dahon ng saging habang pinapanood siya ni Mang Fernando. Patapos na ng pagliligpit ang paslit nang marinig na may nagbukas ng trangkahan. Tay Fernando, mukhang may tao yata sa labas ng bakuran . Sandali lang po, titignan ko. Ako na ang titingin. Tapusin mo mga yan na makapag-almusal na tayo. Tugon ni Mang Fernando. Sabay lakad papunta sa harap ng bahay. Hindi pa man nagtatagal, biglang nakarinig ng kalabog ang paslit. Napahinto ito sa ginagawa at pinakiramdaman ang mga nangyayari. Maya-maya may kumalampag sa loob ng tahanan, kaya dali-daling pumasok ang paslit. Laking gulat nito nang makita ang isang lalaking naghahalungkat sa kanilang mga kagamitan. Hoy kayo! Anong ginagawa niyo dito? Bumunot ng sandata ang lalaki. Walang pagdadalawang isip na sinugod si Rafael. Mabilis naman itong nakalabas ng tahanan. Kinuha ang pagkakataon para bunutin ang karambit na nakasugbit sa kanyang bewang. Ibigay mo sa akin ang karambit na yan. Gusto mong makuha ang sandata ng tatay ko? Pues subukan mo. Ito ang unang pagkakataon na gagamitin ng paslit ang sandata sa isang buhay na nilalang. Alam ni Rafael na hindi pang karaniwang tao ang kalaban dahil biglang nagliyab ang talim nito. Ayon kay Mang Fernando, nag-iiba ang anyo ng karambit sa tuwing may engkanto o masamang elemento sa paligid. Sa mga hindi nakakalam, ang karambit ay isang uri ng sandatang may hahalin tulad sa isang patalim. Ginagamit ito sa pamimitas ng durian. Tinatayang nasa 3 hanggang 5 pulgada lang ang talim nitong nakakurba, na parang hinugis ng unang pagliwanag ng buwan. Orihinal na ginagamit sa pagsasaka ang patalim sa bandang Indonesia. Ngunit kalaunan ay ginawa itong sandata ng mga tao dahil sa kakaibang talas at hugis. Madali itong ipuslit. Ang mga taong biyasa sa paggamit ng mga sandata, kadalasang pinupunteriya ang mga kasukasuan ng kanilang kalaban o hindi kaya naman mga pangunahing daluyan ng dugo para tuluyang maparalisa ang mga ito at kalaunan ay mamatay.
Marahang lumapit ang lalaki kay Rafael, ngunit hindi nagpapatinag ang paslit. Nang kumilos ang lalaki para sumugod, hindi nagdalawang isip ang paslit na salubungin ito. Yumuko si Rafael para iwasan ang atake ng kalaban. Pinunterya ang kasukasuan, dahilan para mapaluhod at mawala ng balanse. Sunod na inatake ng paslit ay ang malaking ugat sa leg nito. Bumulwak ang masaganang dugo mula dito. Dahan-dahang tumayo ang lalaki at naglakad palayo. Hindi pa man nakakalayo, tuluyan ng bumagsak. Unti-unting naaabo ang katawan. Nakita ito ng kasama, kaya naman sinugod nito si Rafael. Mabilis namang sinalubong ng paslit ang atake. Isang laslas sa leeg ang natamo ng kalaban, dahilan para agaran itong mamatay. Nagsipagtakbuhan naman ang ilan sa mga kasama nito. Naiwan si Mang Fernando na nakahandusay sa lupa. "Ay Fernando, ano pong nangyari? Sino po yung mga nilalang na yun? Bakit nila tayo sinugod?" Hindi makapagsalita si Mang Fernando dahil bumubulwak ang dugo mula sa sugat nito sa leeg. At para maunawaan ni Rafael ang nangyari, isinulat nito sa lupa ang mga kataga, Arturo, at mga kagamitan ng iyong ama. Napagtanto ni Rafael na ang pakay ng mga kalalakihan ay ang kagamitang itinago ng ama-amahan. "Magpahinga lang po kayo, Tatay Fernando. Tatawag po ako ng tulong. Dadaling ko po kayo sa pagamutan." Umiling ang Ginoo. Hinawakan ng maigpit sa braso ang paslit. Napagtanto na hindi na rin magtatagal ang ama-amahan dahil malubha ang natamong sugat. Ilang sandali nga ay tuluyan na itong pumanaw. Napasigaw sa sobrang galit si Rafael. Hindi nito matanggap na sa isang iglap nawala ang taong kinikilala niyang ama. Nag-aruga sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Ipinangako nito sa sarili na hindi titigil hanggat hindi na ipagigante ang kamatayan ni Mang Fernando. Matapos mailibing ang ama-amahan, nagpasya ang paslit na mamuhay mag-isa. Tinipon nito ang mga naiwang gamit ng ama. Tinipon nito ang mga naiwang gamit ng ama at ni Mang Fernando. Inilagay sa isang sisidlan at dinadala kung saan man siya magpunta. Upang mairaos ang sarili, nagtatrabaho ang paslit sa pamilihang bayan bilang tagabalat ng gulay sa umaga at tuwing gabi. Nag-iikot ito sa paligid upang hanapin ang mga engkantong pumatay sa ama-amahan. Habang ginagawa niya ito, nakakasalamuha ng paslit ang iba pang mga elementong nanggagambala sa mga tao. Isa na dito, ang matandang mananakos. Habang nag-iikot sa lansangan ng syudad, nakita nito ang matanda na tila may kung anong dinadampot sa buhanginan. Ngunit nang lapitan niya ito, napansin ng paslit na hindi ito namumulot ng kung ano, kundi may bakas ng paang sinusukat gamit ang kanyang pangdangkal. Nang mapansin siya ng matanda, dali-dali itong tumayo at kahit iikay ka, napakabilis itong maglakad. Tatawagin pa sana ni Rafael ang matanda, ngunit bigla nitong naramdaman ang pag-init ng patalim na nakasugbit sa kanyang tagiliran. Palihim nitong sinundan ng matanda hanggang sa makarating sa isang maliit na kubo na nasa gitna ng malawak na damuhan. Hindi napansin ng matanda na sinusundan siya ni Rafael, kaya naman patuloy itong pumasok sa kubo. Marahang lumapit ang binata at sumilip sa maliit na siwang. Nakita nito ang napakaraming garapong nakailera sa mga estante. May mga letrato ng kababaihan at ilang kabataan. Tama ang hinala, mananakos ang sinusundan. Sa mga hindi nakakalam, ang mananakos o manugtakos, isang uri ng mataas na antas ng mangkukulam. Nagagawa nilang kulamin ang biktima gamit lang ang pagdangkal sa bakas ng paa nito sa lupa.
Matapos ay dinadala niya ito sa kanyang taguan at doon isinasagawa ang ritual ng pangkukulam. Inilalapat ng mananakos ang daliring ginamit sa pagsukat sa isang malinis na papel. Iniihipan ito ng kung anong dasal at doon sinasabing nakikita ng mananakos ang itsura ng kanyang biktima. Nang mapagtanto ni Rafael ang ginagawa ng matanda, naisipan niya itong pigilan. Tinakpan ng paslit ang muka para hindi siya makilala. Matapos ay sinipa nito ang pintuan ng kubo, dahilan para magulat ang matanda. Kabayong binalatan ng talampakan! Ay, sus Mariosep! Ano bang ginagawa mong bata ka? Hindi ka man lang kumatok. At saka bakit ka nandito? Alam ko ang ginagawa mo, tanda. Kaya habang may panahon ka pa, itigil mo na yan. Ano bang sinasabi mo? Wala akong ginagawang masama at saka sino ka ba? Hindi mo ako maloloko, tanda. Mangkukulam ka, di ba? Paano mo? Alam ko na kung paano mong nalaman. Dahil sa mga hawak mong sandata, hindi ba? Kilala ko kung sinong nagmamay-ari niyan. Itabi mo ang karambit bago ka pa makasakit. Nagtataka si Rafael dahil mukhang mabait ang matanda. Ngunit naroon pa rin ang duda dahil hindi nawawala ang liyab ng talim ng kanyang sandata. Kilala mo kung sinong nagmamay-ari ng hawak kong sandata? Ang kulit mo, oo. Kilala ko kung sino nagmamay-ari ng karambit na yan. Sa inuha ko, ikaw ang anak niya. Ibinaba ni Rafael ang hawak na sandata. Unti-unting nawala ang apoy sa talim nito. Kung kilala mo si tatay, isa lang ang ibig sabihin. Nakalaban mo na rin siya noon, tama ba? Nakalaban. Mukhang hindi tayo nagkakaintindihan. Paano kung kakalabanin ng sarili kong anak? Nagulat si Rafael sa narinig. Hindi nito akalaing lolo niya ang mananakos na iyon. Baka nagkakamali ka lang, tanda. O hindi kaya sinusubukan mo kong linlangin. Pwes pasensya ka na, pero hindi ako magpapauto sa'yo. Muling binunot ni Rafael ang sandata. Naganda para sugurin ang matanda. Ang pangalan ng iyong ama ay Armana at ikaw naman ay si Rafael. Nang namatay ang tatay mo, iniwan ka niya sa pangangalaga ni Fernando. Pero ang ipinagtataka ko kung bakit ka nandito. Nasaan ang taong yon? Patay na si Tatay Fernando. Mga tauhan ni Arturo ang pumatay sa kanya. Hindi ako magpapaloko sa'yo. Hindi porkit kilala mo ang mga taong malapit sa akin, maniniwala na ako sa'yo. Natahimik ang matanda sa mga narinig. Hindi naman kita pipiliting maniwala. Pero sasabihin ko sa'yo, wala akong masamang tangka o ginagawa. E ano mga litratong nasa garapon? At yung mukha ng babaeng nasa papel? Eto ba? Sila ang mga kabataang nawawala. Pilit kong hinahanap ang kinaroroonan nila eh. Ito ang paraan ko para makatulong. Hindi porket isa ko mananakos, masama na akong tao. Paano makakatulong ang ginagawa mo? Sa pamamagitan ng kanilang mamuka, makikilala natin ang kanilang mga pangalan at mas madali para sa otoridad ang hanapin sila sa paligid. Bueno, kung wala ka nang itatanong, kailangan ko ipagpatuloy ang ginagawa ko. Teka, sandali. Sinabi mo sa akin, anak mo si tatay. Paano nangyari yun? Hindi ka nga nagpakilala sa akin noon eh. Sa kailingan ni Armana, hiniling ng tatay mo kay Fernando na wag akong ipakilala para din sa kaligtasan mo. Sa oras na malaman na makalaban ng totoo kong pagkatao, maaari ka ring mapahamak. Kung ganon, walang alam si Arturo tungkol sa'yo? Tama ka. Hayaan mong manatiling ganon. Kaya hanggat maaari, panatiliin mong lihim ang pagkikita natin. Kalimutan mong nakilala mo ko ngayong gabi. Eto, tignan mo ang ilan sa mga litratong yan. Buhay pa sila eh. Kaya sikapin mong matunto ng kinaroroonan ng mga kabataan
nang sa ganon ay mailigtas mo at maiuwi sa kani-kanilang mga pamilya. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay nagpaalam na si Rafael. Kahit papano nakahinga ng maluwag ang paslit dahil ang buong akala nito wala na siyang natitirang kamag-anak. Habang naglalakad palayo, nagulat si Rafael dahil biglang sumabog ang kubong tinutuluyan ng matanda. Paglingon niya, nakita ang isang lalaking nakatayo sa harapan ng nasusunog na kubo. Maraan itong lumingon sa kanya. Naaninag ng paslit ang nakakalokong ngiti sa mukha ng nilalang. Walang iya ka. Pagbabayaran mo ang ginawa mo! Wika ni Rafael. Binunot nito ang sandata at sinugod ang lalaki. Kaso nga lang mabilis itong tumakbo palayo sa lugar. Hindi na nagawang maabutan ng paslit ang nilalang. Mabilis naglaho ang nilalang. Walang mapaglagyan ng galit ang paslit ng mga sandaling iyon dahil sa pagkawala ng kaisa-isang kamag-anak. Patuloy na nagpagala-gala sa syudad ang paslit. Bawat makita nitong engkanto at mga elemento, walang awang pinagpapapatay kahit pa ang mga inosente. Pakiusap, huwag mo kong patayin. Wala naman akong ginagawang kasalanan sa'yo. Wala kang kasalanan sa akin, pero mali ang ginagawa niyong pananatili sa mundo ng mga tao. Hindi kayo karapat-dapat dito. Magsilbing ehemplo sa mga kagaya mo ang mangyayari sa'yo ngayon. Wika ni Rafael habang pinupugutan ng ulo ang isang engkanto. Matapos niyang patayin ang nilalang, muling nagpakita ang lalaki na nagpasabog ng kubo ni Tandang Manuel. Ganyan nga. Magalit ka. Ilabas mo ang puot sa malupit na mundong ito. Malapit na tayo magkaharap. Inaantay ko lang na mahinog ka bago kita pitasin. Kilala kita. Ikaw yung taong kausap ni Tatay Fernando noon. Ikaw din ang pumatay sa tatay ko, pati na rin kay Lolo Manuel. Sinugod niya ang lalaki. Kaso nga lang nakailag ito. Kalma lang bata. Hindi pa ito ang tamang oras para magharap tayo. Hindi pa sapat ang lakas mo para pantayan ako. Magiging malakas ka lang kapag nagawa mong pumatay ng mas marami pang engkanto. Sige lang, pumatay ka lang ng mga engkanto. Magsilbi ka ang aking instrumento. Hindi ito nagawang abutan ni Rafael dahil tuluyan itong naglaho. Sa kagustuhan ni Rafael na makapagiganti, sinunod nito ang sinabi ni Arturo. Pumatay ng napakaraming engkanto ang paslit. Lingid sa kalaman, isang patibong ang kanyang nilalakaran. Habang tumatagal nawawala ang awa sa puso ni Rafael, unti-unting nilalamon ng galit ang pagkatao. Lahat ng engkanto hindi na nakakaligtas. Minsang naglalakad ang paslit papunta sa kanyang tinutulugang kubo. Nakasalubong nito ang isang matanda. Naramdaman ng paslit na may kakaiba sa taong iyon, kaya sinundan niya ito hanggang sa makarating sila sa isang bakanting lote. Mukhang punong-puno ng galit ang puso mo, bata. Hindi ito ang nais sa mga taong nagpalaki sa iyo at nag-aruga. Wika ng matanda. Nagtaka si Rafael sa mga narinig. Anong sinasabi mo? Hindi mo alam ang nangyari sa akin, kaya huwag kang mangaral na parang kilalang kilala mo ko. Diyan ka nagkakamali. Kilalang kilala kita mula ulo hanggang paa. Kaya ko nga nasasabi sa iyo ang lahat ng ito. Mali ang ginagawa mo. Hindi ka dapat pumatay ng mga engkantong walang kamuwang-muwang. Kung kilala mo ako, hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan sa akin. Pinatay ng mga engkanto ang pamilya ko. Binibigyan ko lang ng katarungan ng nangyari sa kanila. Oo, binibigyan mo ng hustisya ang nangyari sa mga kaanak mo. Pero sa maling pamamaraan. Hindi dapat galit ang pinapairal mo.
kang tumimbang ng mga bagay-bagay. Dahil sa ginagawa mo, marami ang napapahamak. Ganon din ang ginawa nila sa mga mahal ko sa buhay. Walang ibang gustong gawin ng pamilya ko kung hindi pangalagaan ang kapayapaan ng mundo. Kaya kung nandito ka para pigilan ako, huwag mo nang subukan dahil hindi kita sasantuin. Talaga pa? Sige nga, sumugod ka. Bumunot ng sandata si Rafael. Sinugod ang matanda. Kaso nga lang lahat ng atake ng paslit nagagawa nitong harangin. Anong problema? Bakit hindi mo ko magawang patamaan? Akala ko ba papatayin mo ko? Masyado kang mayabang. Humanda ka sa oras na matamaan kita. Yan ay kung matatamaan mo ko. Nagpatuloy ang atake ni Rafael hanggang sa mapagod ito at hindi na makatayo. Mukhang ubos na ang lakas mo. Mahina ka pala. Hindi ka pwedeng ipangtapat kay Arturo. Matulog ka muna. Hinataw nito gamit ng tagiliran ng palad si Rafael sa batok. Nawalan ng malay ang paslit. Inihiga ito ng matanda sa ilalim ng isang puno. Inantay na magising. Kinabukasan nagulat ito dahil pagdilat ng mata. Ang una nitong nakita, ang mukha ng isang kambing na ngumunguya sa damo. Nagulantang ang hayop kaya tumakbo ito. Ay nako, tinakot mo pa ang alaga kong kambing. Bumangon ka na nga dyan at mag-agahan. Wika ng matanda habang inilalapag ang plato ng pagkain sa harapan ni Rafael. Inikot ng paslit ang tingin sa paligid. Napagtantong nasa loob siya ng isang kubo. Anong ginagawa ko dito? Bakit mo ko dinala sa tahanan mo? Sinasapo ng paslit ang kanyang batok. Pilit inaalala kung ano ang nangyari. Hindi ko ugaling iwanan ng mga walang malay na paslit sa labas ng bahay. Bilisan mo na kumain. Pagkatapos may pag-uusapan tayo. Pagkalabas ng matanda sa kubo, dali-daling kinain ni Rafael ang hinain nito. Ilang araw na siyang hindi nakakakain ng maayos, kaya wala na itong pakialam kung ano man ang nasa pagkain. Matapos kumain ay lumabas ito ng bahay. Nakitang nag-aantay ang matanda sa upuan na nasa ilalim ng isang mayabong na puno. Anong pag-uusapan natin, tanda? Tungkol sa ginagawa mong pagpatay sa mga engkantong naninirahan sa syudad na ito. Alam mo bang sinisira mo ang balanse sa ginagawa mo? Inaayos ko lang ang sinasabi mong balanse. Dahil sa totoo lang, sila ang sumira ng lahat sa akin. Dahil sa galit mo, kaya ka nagkakaganyan. Hindi ka makakapag-isip ng matuwid. Kapag puno ng putang puso mo, pinangungunahan nito ang kakayahang magpasya ng isipan. Kaya ipapayo ko sa'yo, subukan mong magpakainahon nang malinawan ka sa lahat ng bagay. Sinubukang bunutin ni Rafael ang karambit. Ngunit laking gulat nito dahil wala na ang mga sandata sa kanyang bewang. Teka, nasa na mga sandata ko? Nasa ligtas na lugar. Hindi ko sila ibabalik hanggat hindi ko nakikita ang pagbabago mula sa'yo. Tumito ka muna. Pag-isipan ang mga sinabi ko. O hindi kaya naman, magpagala-gala ka sa bayan. Nang sa ganun malagay ka sa peligro. Baka sakaling matauhan ka sa mga pinagagawa mo. Walang niya ka. Bakit mo kinuha ang mga karambit ko? Para matuto ka sa pagkakamali mo. Masyado kang umaabuso dahil may hawak kang makapangyarihang sandata. Hindi ito ang uri ng taong aasahan ng iba para sa kanilang kaligtasan. Malayong malayo ka sa iyong ama. Tama ka. Hindi nga ako kagaya ni tatay. Magkaiba kami. Pag-uusap ng dalawa. Naglakad palayo ang paslit hanggang sa marating nito ang labas ng bakura ng matanda. Ngunit bago pa man makatuloy ay napahinto na ito. Maaari ko bang malaman ang pangalan ng taong nagnako ng mga sandata ko? Tawagin mo kong Severino. Tugon ng matanda.
Matapos ay naglakad palayo si Rafael, ngunit tila may kung anong pumipigil sa kanya. Huminto ito sa paglalakad, bumalik sa kubo ng matanda. Ano problema? Bakit ka bumalik? Nasa iyo ang sandata ko. At isa pa, gusto ko malaman kung bakit mo ginagawa ang lahat ng to. Ibabalik ko sa iyo ang tanong, iho. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Dahil gusto kong ipagiganti sina Tatay Arman, Tatay Fernando at Lolo Manuel. Gusto kong bigyan ng hustisya ang kanilang kamatayan. At para mangyari yon, kailangan kong talunin si Arturo. Sa kasalukuyang antas ng pag-iisip mo, hindi mo magagawang talunin si Arturo. Subukan mong alisin ang galit sa puso mo. Baka sakaling malinawan ka at malaman mo kung ano ang ibig kong sabihin. Pilit na inisip na Rafael ang sinabi ng matanda. At upang maaliw, naglakad-lakad sa paligid ng kubo ang paslit. Hanggang sa makarating sa maliit na talon, napangiti na lang si Rafael at napagtanto. Tila nakaligtaan na isa pa rin siyang paslit. Nagubad ang damit pang itaas. Nagtampisaw sa binabagsakan ng tubig. Mula sa maliit na talon, unti-unting naging payapa ang isipan. Muling nagbalik ang mapaglarong katauhan ng paslit. Patuloy na naglaro si Rafael sa busay hanggang sa tuluyan nitong makaramdam ng pagod. Naiga sa pangpang ng maliit na batis ang paslit. Hindi alintana ang lamig ng paligid. Pinagmasdan nito ang sanga ng mga puno. Napansin ang maliliit na engkantong nanonood sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo. Nakita ang mga ito na naghahabulan sa mga sanga ng puno. Ang ilan ay nagtatampisaw sa tubig. Ang ilan naman ay nagtatago sa mga puno dahil bago sa kanilang paningin si Rafael. Huwag kayong mag-alala dahil hindi ko naman kayo sasaktan eh. Alam nyo, malaking kasalanan ang nagawa ko sa mga kauri nyo. Hindi ko nga dapat pinapairal ang galit. Isa-isang naglapitan sa kanya ang maliit na engkanto at mga lambana. Natuwa ang paslit dahil napagtanto, hindi lahat ng engkanto ay may masamang pakay sa mundo. Nakipaglaro sa mga engkanto ang paslit hanggang sa dumilim ang paligid. Nagpaalam ito sa mga nilalang upang bumalik sa tahanan ni Mang Severino. Oh, mukhang naaliw ka yata sa pagliligo. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Maayos naman po. Medyo nakapag-isip na rin. Tama po ang sinabi nyo. Hindi nga lahat ng engkanto masama. Sayang lang. Marami ka nang napatay sa kauri nila. Pero tignan mo, wala sa kanilang nagtanim ng galit sa'yo, hindi ba? Yan nga din po ang napansin ko eh. Ang totoo, inaantay ko na gantihan nila ako pero hindi nila ginawa. Talagang hindi yon gagawin ng mga engkanto dahil sila ay mga dalisay na espiritu. Ngunit ang mga kagaya ni Arturo na nabulagan ng kapangyarihan, walang ibang hinangad kung hindi pagarian ng mundo ng mga engkanto. Wala silang puwang sa mundong ito. Inilapag ng matanda ang 2 karambit sa mesa. Ibabalik niyo na po sa akin ang mga karambit ko? Namulat ka na sa katotohanan, kaya wala na akong dahilan para panghawakan pa ang sandatang yan. Sa oras na lumabas ka sa bakurang ito, matutunton ni Arturo ang iyong kinaroroonan. Kaya maganda ka, dahil ito na ang sinasabing pagkakataon ng engkantong iyon. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Mamaya mo malalaman. Humayo ka. Ibigay sa kanila ang karapat-dapat na parusa. Tumayo ang paslit at nilagay sa bewang ang mga sandata. Naglakad ito palabas ng bakuran. Nagpatuloy sa paglalakad. Sa pagkakataong iyon, walang anuman nang pumigil sa kanya upang gawin ng binabalak. Ilang sandali pa nakarating na si Rafael sa sentro ng syudad. Malalim na ang gabi ng mga oras na yon
kaya alam niyang walang tao sa lugar. Ngunit may ilang kalalakihan na nakatayo sa gilid ng daan. May hawak na mga sandata, nakatitig sa kanya ng masama. Isa-isang naglakad ang mga ito papalapit sa kanya. Huminto si Rafael. Hinawakan ang kambal na karambit. Nakita ng mga engkanto ang liwanag na nagmumula sa talim na siyang nagtulak sa mga nilalang na ilabas ang totoong anyo. Isa-isang sumugod ang mga ito. Ngunit hindi nagpatinag si Rafael. Sinalubong niya ang mga atake ng kalaban. Isa-isa itong pinabagsak. Matapos talunin ang ilan sa mga ito ay nagpatuloy sa paglalakad ang binata. Sa bawat kanto ng bayan, may nag-aabang na mga kalaban. Hindi pa rin nagpatinag ang paslit. Nagpatuloy ito sa pagsugod hanggang sa marating ang pinakahangganan ng syudad. Doon nakita nitong nakatayo si Arturo at iba pang mga kasama. Sa wakas, nandito ka na din. Kanina pa kita'y naabangan. Pasensya ka na kung medyo natagalan ako. Inatupag ko muna yung mga tauhan mo sa sentro. Inaasahan kong mananalo ka sa labang iyon. Dahil sa sandaling ito, nagising na ng tuluyan ang kapangyarihan mo. Tamang-tama, sa oras na mapatay kita, papasok sa karambit ang iyong kaluluwa. Walang kasing sarap ang pakiramdam na mapasakin ng sandatang yan. Mukhang hindi mangyayari ang iniisip mo. Lalo pat napagtanto ko na ang totoong dahilan kung bakit nasa akin ang mga sandatang to. Laking gulat ni Arturo nang biglang sumugod ang paslit. Hindi man lang niya ito napansin. Isang malaking hiwa sa tagiliran ang ibinigay sa kanya ni Rafael. Nang galaiti si Arturo dahil hindi niya inaasahan ang gagawin ng paslit. Mukhang nagkamali ako sa inakala ko. Masyado kitang minaliit. Napatingin ito sa gilid ng daan dahil biglang nagsalita si Mang Severino. Masyado kang nakampante na bata lang ang makakarap mo, Arturo. Ibahin mo si Rafael. Sa kasalukuyan niyang antas, hindi na siya nakakaramdam ng takot o pagdadalawang isip. Hindi rin manghihinayang ang paslit na yan na patayin kayo ng mga kasama mo. Manahimik ka, Pantas. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Napakahilig mong makialama. Hindi ako nakialam. Kinausap ko lang si Rafael. Hindi ko naman inaasahan na magigising ang kapangyarihan ng paslit na yan. Muli nitong ibinaling ang tingin kay Rafael. Ngunit wala na ito sa kinakatayuan. Napasigaw si Arturo nang makitang nagsipagbagsakan na ang mga kasama nitong engkanto. Walang yakang kutong lupa ka. Pagbabayaran mo ang kamatayan na mga kalahi ko. Huwag kang mag-alala. Susunod ka rin sa kanila. Wika ng paslit. Muli itong naglaho at dahil sa takot, tumawag ng ilang pang mga nilalang si Arturo at gaya ng nauna, pinabagsak lang din ito ni Rafael. Natatakot ka ba, Arturo? Nagawa mo lang napatayin ang ama ng batang ito dahil nabulagan siya sa pagiganti. Ngunit ibahin mo ang batang ito, Arturo. Nagising ang kapangyarihang natutulog sa kanyang pagkatao nang mapagtanto niya ang totoong dahilan kung bakit nasa kanya ang mga karambit. Kung hindi ka lang nakialam sa lahat ng plano ko, Tandang Severino, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Kaya ikaw ang dapat mabatay. Wika ni Arturo sabay sugod kay Tatang Severino. Ngunit bago pa man ito makarating sa kinakatayuan ng matanda, biglang humarang si Rafael sa kanyang harapan. Ako ang harapin mo. Hindi pa tayo nag-uumpisa. Mukhang hindi ka na makakarating sa kalagitnaan ng laban. Inilagay sa sisidlan ang dalawang karambit. Naglakad papunta kay Arturo nang walang dalang sandata. Masyado kang mayabang, bata. Ano sa palagay mo? Kaya mo kung talunin na kamaulang? Hindi na ituloy ni Arturo ang sasabihin.
isang malakas sa suntok sa panga ang natanggap. Tumayo ka. Patunayan mo ang laki ng katawan mo. Sayang naman kung paulit-ulit ka lang babagsak. Lalong nainsulto si Arturo. Tumayo ito at walang tigil na sinugod ang paslit. Ngunit hindi niya ito magawang patamaan. Anong problema? Mukhang nangangalawang na yata ang kasukasuan mo. Paulit-ulit nitong inaasar si Arturo. Gumana ang taktika ng paslit dahil nawala sa tamang pag-iisip ang kalaban. Tumahimik ka! Parang galit na baka na panay ang sugod sa paslit. Halos hindi na ito nag-iisip ng susunod na gagawin. Hanggang sa mapuruan ito ng suntok ni Rafael sa ulo. Bumagsak ang engkanto. Pinipilit na makatayo. Ngunit nanginginig na ang tuhod nito at nanghihina. Binunot ni Rafael ang isa sa mga karambit at tinutok sa leeg ni Arturo. Sa kahuli-huli ang pagkakataon, sabihin mo sa akin kung saan mo'y kinulong ang mga nawawalang kabataan. Pasensya na, pero hindi ko sasabihin. Patayin mo na lang ako. Dahil kahit ano pang pagpapahirap ang gawin mo, hindi ako magsasalita. Nagmatigas si Arturo. Hindi sinabi ang kinaroroonan ng mga bihag. Huwag kang mag-alala. Doon naman talaga tayo pupunta eh. Pero bago kita patayin, gusto ko sanang bigyan ka ng pagkakataong tubusin ang iyong sarili. Huwag kang magbataas. Hindi porket hawak mo ang leg ko, kaya mo na akong pasayawin sa palad mo. Mapatay mo man ako, maraming kagaya ko ang darating para usigin ka. Itutuloy nila ang adhikain ko. Yon ay gawing alipin na mga kagaya mo. Pagdating ng panahon, tatanghaling kaming mga Diyos sa mundong ito. Patuloy na nagmamatigas ang kalaban dahil hindi niya matanggap na isang paslit ang nakatalo sa kanya. Binigyan kita ng pagkakataon pero sinayang mo. Kung yan ang pasya mo, wala akong magagawa. Wika ni Rafael sabay pugot ng ulo ni Arturo gamit ang karambit ng kanyang ama. Para ito sa lahat ng mga mahal ko sa buhay na pinatay mo. Pinahirapan mo sila. Para din to sa mga kabataang ninakawan mo ng kalayaan. Ipinapangako ko, hindi ako hihinto hanggat hindi sila na ibabalik sa mundong ito. Kahit pagalugarin ko ang mundo niyong mga engkanto. Pinagmamasdan ng paslit ang katawan nito habang unti-unting nagiging abo. Huwag kang mag-alala, Rafael. Tutulungan kitang maibalik ang mga nawalang kabataan. Medyo matatagalan nga lang dahil masyadong malawak ang saklaw sa kabilang dimensyon. Hindi lang iisang lugar. Nahati ito sa 4 na dome at bawat isa ay nagtataglay ng napakalawak at delikadong teritoryo. Mapanganib kung susuong ka mag-isa. Alam ko po, sa kasalukuyan kong edad, hindi ko pa kakayanin pumasok sa kabilang dimensyon. Pero hindi ako titigil sa pagpapalakas. Bagaman nagawang talunin at ipagigante ang kanyang mga magulang, hindi lang doon natapos ang tungkulin ng paslit. Hinanap nito ang lugar na pinagdalan sa mga biyag na kababaihan at kabataan sa pag-asang mailigtas ang mga ito mula sa pangaalipin ng mga engkanto. Marami din ang tumulong sa paslit pagdating sa mga impormasyon. Dahil dito, napag-alaman ni Rafael na wala nang natira sa mga bihag dahil hindi kinaya ng katawan ng mga ito ang kakaibang kapaligiran sa mundo ng mga engkanto. Nalungkot ang paslit dahil hindi niya natupad ang pangako. Ngunit bilang kabayaran, ipinagpatuloy nito ang pagtugis sa mga masasamang engkanto na nanggagambala sa syudad. Kalaunan, maging mga aswang, mambabarang at mangkukulam ay tinutugis na ni Rafael. Sa paglipas ng mga taon, patuloy na namuhay ang paslit bilang manunugis. Sa kabila ng modernong panahon,
hindi pa rin nawawala ang mga engkantong nanggagambala sa kapayapaan ng mga tao. Ito ang naging panata ni Rafael. Itinuloy niya ang sinimula ng ama. Pumasok ito bilang militar para mas mapalawak ang saklaw ng kanyang adhikain. Hinangaan sa napiling larangan, naging respetadong opisyal. Marahang namulat sa magulong mundo si Rafael, ngunit hindi ito naging hadlang para mapariwara ang buhay. Sa halip ay ginamit niya ito bilang inspirasyon upang mabigyan ng mapayapang mundo ang susunod na henerasyon. Hindi man nalaman ng lahat ang totoong ginawa ni Rafael, ngunit nag-iwan ito ng malaking legasiya sa mga taong naging malapit sa kanya. Lalo na sa syudad kung saan siya lumaki at nakilala. Wala mang sapat na patunay sa mga ginawa niyang kabayanihan, ngunit ang tinatamasang kapayapaan ng bayang Sinilangan ang siyang nagsilbing ebidensya sa kanyang sakripisyo para sa mga taong nakapunta o sa mga nakatira sa lugar na iyon. Marahil alam nila ang kasaysayan ng nasabing baryo, kung paano ito naitatag at tinaguri ang barangay sa paglipas ng mga panahon. Ang kwento ni Rafael, patunay na hindi kailanman naging hadlang ang lugar kung saan ka lumaki o ang kapaligiran na humubog ng pagkatao mo. Nasa iyo pa rin ang susi kung paano mong iguguhit ang iyong kapalaran. Sumainyo ang kwento ni Rafael, ang batang manunugis na may kambal karambit.